Hello people! For today, gumawa tayo ng flaky hopyang sibuyas. First, gumawa muna tayo ng palaman. It's 1/4 cup ng butter at 1 large onion na white. I-chop nyo lang gamit ang food processor. Pero kung meron kayong green onion, mas maganda. 1/4 cup ng powdered milk, half cup ng sugar, half cup ng water, at 1 cup ng flour. Pwede kayong gumamit ng condensed milk dito instead of sugar. Gisahin nyo munang mabuti yung onion para mabango. Mas maganda to pagka green onion yung gagamitin para yung kulay ba, parang appetizing. Nung nilagay ko na yung flour, pinatay ko na yung apoy ha, and then minix until ganito na yung consistency niya. And then set aside, palamigin muna. Next, dito muna tayo sa first dough. It's 2 cups ng all-purpose flour, half cup ng oil, and half cup ng water, at konting asin. Madali lang man gawin yung hopya. Medyo marami lang yung step. Kasi dalawa yung dough, tapos gagawa ka pa ng filling. Pero, anyway, madali lang siya dahil hindi mo na kailangan paalasahin. After nito, pwede ka nang maglagay ng palaman and then i-bake. Ganun na. Meron ka ng hopya. So, madali lang to. I-mix lang yan lahat. And para mabuo na siya na ganyan. And ilagay natin yan or i-cover natin yan with cling wrap. And ilagay natin yan sa fridge at least mga 10 minutes or set aside. Pwede nyo itong gawin any kind of palaman, ubi, munggo, or kung anong gusto nyong palaman. Next, dito na tayo sa second dough. It's 1 cup of flour, 3/4 cup ng butter, at half cup ng sugar. Nakulangan ako sa butter dyan. Mga half cup lang yung butter ko dyan. Kaya nag-add ako ng 1/4 cup ng oil. Pero mas maganda talaga butter ang gagamitin natin dito. Then mix all together, wala yang tubig. Tanging butter, sugar, and flour. Naalala nyo last year, gumawa din tayo ng hopya. Naka-shape pa nga yun na heart. Ito din yun na recipe. Nagbawas lang ako ng half cup dito sa pangalawang dough dahil na-failed tayo doon. Hindi siya nag-flaky. Pagkatapos ko naman na-mix yung second dough, kinuha ko yung first dough sa fridge. And then yung una nating flinatin dyan is yung first dough. Flatin natin yan ng manipis, yung kaya nating gawin na manipis. Then yung second dough, ilagay natin yan sa top. Bali, ano natin yan? Ipahid. I-scattered. Ano ba ang tawag dito? Basta i-ano natin siya, i-layered natin dyan sa flinatin natin na first dough. Kailangan lahat ng first dough na yan nalagyan ng second dough na mixture. Pwede kayong gumawa ng hopyang baboy gamit itong resiping to. Yung hopyang baboy naman, wala naman talagang karning baboy yun. Yung taba lang ng baboy or yung oil yung ginagamit dyan. Sa hopya talaga, ito talagang sibuyas yung masarap, malinam na mabango. Last time kong gawa nito last year, na-failed ako doon sa second dough. Itong nilagay natin yan sa ibabaw na dough. Kasi nga, medyo ano yun, yung recipe na nakuha ko kasi, medyo maraming flour. At this time, binawasan ko siya. Kaya, ayun, na perfect na siya. Then, tinupi-tupi natin yung ating dough. Ingatan lang natin na hindi siya mapunit, hindi siya mabutas, ganun. And then, ginamitan natin ng roller. I-flatten pa din natin yan. Yung flatten na kaya natin magawa na hindi siya mabutas, hindi masira. Kasi, diba, dalawang layered yan. And then, pagka manipis na siya, i-roll natin yan. Yan yung dahilan kung bakit merong layered yung ating dough na yan after. So, yun yung dahilan bakit nag-flaky yung ating dough. I-roll lang natin yan para magiging intact, para masiksik yung ating pagkagawa ng ating lag. Saka natin yan hiwain according sa gusto nating laki ng ating hopya. So, ito naman ay tansyahan lang dahil pangkain lang naman to. Pero pwede nyo namang timbangin to kung gusto nyo itinda. Nung nahiwa ko, super excited kung matingnan kung maganda ba yung pagkagawa natin. Ayun na nga, nakita natin na yung layered. Nakita nyo yung layering ng ating dough. So, maganda talaga yung pagkagawa niyan na pagka-flaky. And yung ating palaman, malamig na yan bago natin yan ginamit. Sa paglagay naman ng filling, dahan-dahan lang sa pagtupi. Kasi nga, layered yan eh. Madali lang yan siyang mapunit. So, dahan-dahan lang talaga. So, gumawa ako dyan ng circle. Gumawa din ako ng parang pa-shell. O, pwedeng-pwede na nga ito pang utap eh, oh. Tingnan nyo naman yung layering dyan. Ito na yung ating mga bilog na nagawa. And gumawa din tayo ng pa-shell na shape, ganyan. Madali lang yan siya, isang tupi lang. Tinupi ko lang naman yung flinatin natin na circle kanina. And then, i-brush natin yan ng
egg wash. Yung egg wash dyan, naglagay ako ng yellow food color para mas matingkad yung kanyang kulay. Pero optional yan, parang ikaw. Yung ating oven bago i-bake, naka-preheat na at least mga 10 to 15 minutes bago natin i-bake. Yung ating temperature ay 400 Fahrenheit at i-bake natin yan ng 15 minutes sa ilalim yung apoy and 5 minutes sa top. Para ganito na yung kulay niya. Diba? Kahit nasa abroad ka, makagawa ka pa rin ng mga cravings mo. Sipagan mo lang talagang gumawa ng paraan. Marami pa namang onion dito at mura lang yung onion. Kaya masarap gumawa ng hopyang sibuyas yung dito. Yung feeling dyan, hindi masyadong matamis. Sakto lang talaga para hindi nakakaumay. Natuwa talaga ako sa outcome ng hopyang ito. Sobrang flaky niya. As in, first time kong gumawa ng flaky na hopya. And that's it for today. Sana'y marami kayong natutunan sa akin, no? Sa pinaggagawa ko dito. Bye!